Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Saturday mga lods. At grabe yun na nga, kala ko makakabawi na kanina mga lodi, no? Dito na makit na Kaya lang, nag-drop ulit mga lods, no? So nasa $2.3 tayo ngayon sa ating XRP. So i-check muna natin yung ating mga ibang mga coins mga idol kasi hindi natin nabibisita mga lodi, no? Puro XRP na lang tayo. So i-check natin maya-maya, pero bago tayo mag-start at mag-news ng mga malulupit, alam nyo na, pakipindot mo naman ang like idol. Saglit lang yan idol. So ayan. Salamat idol sa mga nag-like sa video ni Jeblo. So ayan, check muna natin yung ating kung ang ating crypto bubble sa day is talagang medyo, grabe si Pai. Kamusta na nga pala si Pai? I-check nga natin kung kamusta na ang Pi Network ngayon. Ano ang 0.6, oh no, mga lodi. So bumabalik na siya bumalik na naman siya dito. Grabe, so alam nyo na, ito yung ito yung kanyang matinding sunod. No? Kapag dyan dumidikit na si Pi, ibig sabihin good to buy. Ilang beses nang nangyari yan, no? So nakakabawi siya dyan sa linya na yan ng 0.6, 0.5. No? So it's either magbabounce siya dyan pagbalik niya ulit dyan, or pag tinagos niya yan, grabe, all-time low na yun. Ano ba yung all-time low niya? 0.4. Wow. Gravities to mga lodi. Siyempre sa mga Pi communities natin dyan, mga pioneers, nasa inyo na yan kung anong gusto nyong balak. No? It's either naipit kayo, o kung gusto nyong mabawi yung ipit nyo, once na bumagsak yan, kayo. DDCA kayo. Pero kung wala na, sana nakaprofit kayo dito sa top. O I mean sa 1.6, no? So balik tayo sa Bitcoin muna tayo, mga lodi. So etong ginagawa ng Bitcoin ngayon na consolidation sa akin lang mga lodi, mukhang palipad to, no? Parang ganito na itsura niyan Parang ito lang yan Oh. Ano pa? Parang ito din yan, Yan din siya, yan ganyan din yung itsura niya. Ito, di ba? Ngayon, ito naman. So, hindi na lang natin alam kung hanggang saan. Baka hanggang May 19. Ayan. Hanggang May 19 din to, mga lodi, no? So, ako, ayun lang nakikita ko dyan, mga idol, no? At sa XRP natin, at ayun na nga, medyo nahirapan na akong basahin to ngayon. Pero kanina, ayun pa rin yung basa ko. No, sa 50%, mga lods, pwedeng mangyari. As long na hindi niya nababasag tong ating stop loss o yung ating lock profit bago mag May 19, sa tingin ko safe tayo, mga lods, no? Sa tingin ko safe. Pero kung mababasag niya man yan, profit tayo ng $100, tapos mag-aabang na ulit tayo ng position dun. At least panalo tayo, di ba? Tapos mag-aabang ulit tayo ng position. Ganun lang po, no? Bakit kasi baka isagad ko uli dito, tapos talo pa, sayang, di ba? Tapos mag-aabang tayo ng position, galing ka sa talo. So, medyo masakit sa feelings yon. So, maganda, kahit tatamaan yung lock profit mo, profit ka pa rin ng $100, and then, abang position ulit, di ba? Mas magana yon pagka ganun. Mas nakakagana pala. Pangit kapag galing ka sa taas, mag-aabang ka ng position, no? Gravities yun, mga lodi. So ayan, mag-update na tayo muna. So ito nga, mga lodi, magbi-Bitcoin update muna tayo bago tayo sa mga XRP nating pinakalab. So, a new disappearing Satoshi statue has been unveiled in Japan. So ito, mga lodi, maraming tayo, maski ako nagsasabi minsan na parang, lalo na si Vincent, no? Si Vincent na isang sa mga idol natin sa XRP. Lagi niyang sinasabi na sino ba si Satoshi? Asan yung bag ng Bitcoin? Nasaan yung 1 million Bitcoin? 'Di ba? Kasi kung pag sinumpong 'yan, binenta niya lahat 'yon, drug, no? Pwedeng bumagsak yung Bitcoin. At marami nagsasabi na once na makilala niyo kung sino ang
ang developers ng Bitcoin, babagsak yung Bitcoin. So maraming nagsabing ganun. So maraming naniwala na hindi na magpapakilala o hindi na makikita si Satoshi, kung sino man si Satoshi. Hindi na siya makikita kung isang tao lang ba siya, o isang grupo ba siya, o institusyon ba siya, o gobyerno ba siya. Mga lodi, gawa rin pala ng gobyerno. No? So, walang nakakaalam kung sino siya. At marami nga naniniwala na hindi na siya magpapakita kahit anong mangyari. So, ayun yung pinapaniwalaan ng iba. Ang sabi naman ng mga kontra sa Bitcoin, paano pag biglang lumabas yan? Kasi pag bigla siyang lumabas, mga lodi, magkakaroon ng malaking problema, maraming katanungan, maraming pwede mangyari pag nakilala siya eh. 'Di ba? Nasaan yung 1 million Bitcoin? 'Di ba? Parang ganun yung mangyayari diyan. So, para sa akin tanong lang 'to. Ano sa palagay nyo? Sa tingin nyo ba mas maganda na kilala siya o hindi siya kilala? Ako kasi doon ako sa hindi siya kilala. Para sa akin mas maganda na isa na lang siyang background. 'Di ba? Pero marami rin nagsasabi na sana makilala siya at tanungin kung bakit niya ginawa, ano ba talaga yung purpose ng Bitcoin. Kasi yung iba nanguhula lang na ginawa ang Bitcoin is kontra sa government. So may mga ganun. So hindi natin sure. Pero ito, at least alam natin na merong mga tao, maski naman tayo, talagang tinatangkilik yung Bitcoin, mga lords, no? Sabi pa dito ni Bo Hines, kilala niyo ba si Bo Hines? Di dapat ito yung nauna dyan. Ayan, sorry. Ito muna. Bo Hines, the Executive Director of Digital Asset for the White House, just claimed that, ito yung si Bo Hines mga lodi. Digital asset technology is the next generation of finance. The United States is ready to lead it. So, bino-voice out na nila mga lodi, no? Hindi na, wala nang yan, sikreto na digital asset na yung magiging future, no? At ang mangunguna daw dyan is ang US, no? Bo Hines on crypto, it's going to be a major part of our economy. We're building the most cleanest and robust regulatory environment that could possibly exist for digital asset in the USA. Alam nyo mga lodi, kapag US na perfect nila to, yung regulatory, na napakaganda, kaya pag binagsak nila, pag nilabas nila, talagang magkakaroon ng kumpiyansa yung mga tao na solid yan. Ang ganda ng ginawa nilang batas, ang ganda ng ginawa nilang law. Talagang walang scam yan, bihira man lang, maganda talaga yung kasi wala naman perfect mga lodi. Pero yung almost perfect siguro pwede, di ba? So, once na ilabas yung batas na yan, mga lodi, kasi marami nang sabi, pwedeng ilabas yan any moment now, pero pwede ring maglabas yan 2026 o 2027. 'Di ba? Ganun. So, medyo hindi natin sure kung kailan siya ilalabas. Pero, lalabas. It's a matter of when, no? Hindi siya it's a matter of if, sabi nga nila. Di ba? At once na lumabas yan, mukhang magiging positive sa kamunduhan ng crypto. Kamunduhan yan. Sa mundo ng crypto, mga lodi, di ba? Ito, anak ni Trump. Eric Trump says that crypto will destroy banks like JP Morgan Chase and that the SWIFT system is broken. No? So, mga idol, si Eric Trump, medyo nagiging open na siya, no? Parang nagugulat nga ako dito sa tao na to kasi parang syempre yung mga bangko medyo mabibigat yan mga idol hindi naman mga sutoy-sutoy yan, may malalaking tao din yan, no? At si Eric Trump siguro hindi ko alam kung sa background niya isa siya sa mga matitinding tao sa mundo para sabihin niya yan, no? At kalabanin yung mga bangko, 'di ba? Pero nakakagulat lang kasi parang ang mangyayari talaga, inaano na nila, minamind conditioning na nila na magbabago na, no? Yung mga bangko parang magiging ano na lang siya, old system, parang ganun. Meron na tayong bago ngayon, no? Yung SWIFT medyo broken na, the SWIFT system is broken, so parang mangyayari, papalitan na yan, no? Ano ba ipapalit? So ganun.
nagugulat ako sa kanya, sa totoo lang mga idol. It's either sobrang tapang niya o isa tong scripted scripted technique. No, kasi parang pwede sabi, sige, sabi mo yan para ganun-ganun lang tayo dyan. Pero ayun yung alam nila ganyan, pero totoo mag-asabwa tayo lahat. Parang ganun. Ano sa tingin nyo, mga idol, di ba? Ito naman. Panama City Mayor hints at creating the BTC Reserve after meeting El Salvador leaders, no? So, ito yung Panama, ano ba to? Mayor, no? Kala ko naman president. So, Mayor, pinost niya to. Bitcoin Reserve, no? So, syempre nagpaparamdam na sila, di ba? Basahin ko lang 'tong isang comment. Panama City eyeing a BTC Reserve inspired by El Salvador's bold move. This could position Panama as a Latin American crypto hub. Fact: Panama's no capital gains tax policy is already crypto friendly. Watch for policy updates. Early adopters could see big wins. Sabi dito ni Smart Move Deploys, mga lodi, no? So, syempre, good news na naman tayo sa Bitcoin. At syempre, ang Cardano founder na si Charles Hoskinson. Tama ba Hoskinson? Si Charles Hoskinson says, if you hold Bitcoin, Ethereum, Cardano, or ADA, ito yung sa kanya, Cardano, no? Ripple or XRP, Avalanche or AVAX, Binance or BNB. Ito, ngayon ko lang nakitang nabanggit niya to, mga lodi, yung BAT, no? Brave BAT. You will receive the largest airdrop ever. So, pakinggan lang natin kung paano niya sinabi kasi binasa ko lang eh. Check natin. Here's what we're going to do with Midnight, launching soon. We're going to do a token drop, airdrop, called Glacier Drop, brand new distribution mechanism. And if you hold Bitcoin, Ether, Cardano, XRP, if you hold Avalanche, BNB, if you hold Brave, because we like the Bats people, if you hold any of these ecosystems, you already have it. Congratulations. It's for free. Just airdrop it to 37 million accounts. Saan yun? Nasaan You nila? can do whatever the hell you want to do with it. You can ignore it and put it in the corner like a lonely dog. You can sell it. You can burn it. You can say, I really hate that Charles Hoskinson guy, so I'm just going to find a way to weaponize it against him. I don't give a shit. It's yours. It's your property. Anybody can take it. And what this is going to do is it's going to bring the entire industry together. It's going to bring all the people together. And it's going to give them... Actually, ngayon ko lang nakita tong news na to, mga lodi. So, wala pang malalim na information dito. So, aaralin natin to kung ano itong sinasabi niya na airdrop, mga lods. So, nakita ko na to sa sa thumbnail eh. Sa thumbnail ng isang YouTube content creator, hanapin ko na lang mamaya, mga idol. Hindi ko. Pero kung alam niyo na, i-comment niyo kung ano yung mangyayari dito mga lods. Magkakaroon ba tayo airdrop? Saan to? Sa Coinbase lang ba to? Saan kaya to, mga idol, no? Oo nga, ayan, no? Oo nga, saan? Sa Coinbase, Robinhood. Wala siyang sinabi. Sa Binance, malamang, kasi kasama yung BNB. Di ba? Sorry mga idol, wala akong masyadong news. Kasi nakita ko lang to, akala ko binasa ko lang, hindi ko pinanood, ngayon ko lang pinanood eh. Things. The other magical part of it is the dual tokenomics model that we have. The idea of having a token and a capacity unit. So, eto nga ADA, yung Cardano, sa mga nagtatanong kung goods to, sa akin goods. No, kaya lang wala pa ako niyan. No. Paplano kong bumili pero pinipigilan ako ng XRP sa isip ko eh. Mga lodi, dami ko kasing nabentang XRP kaya parang gusto kong namimiss ko yung dami ng XRP ko. Kaya gusto ko muna siyang bawiin, parang ganun, no? So, ito naman tayo. Paul Atkins, no? SecGov breaking news has confirmed that there was an error in the settlement request. Ayan Uy, error on the settlement request, mga lods, no? And Ripple and SEC will correct the error
and resubmit. O, ayun. Baka dahil doon nagalit si Judge Torres dahil may mga error, no? He also confirmed that all necessary steps will be taken expeditiously and we expect speedy resolution confirmed in PAX News, no? So, kailangan nilang ayusin o i-resubmit nila kasi nga medyo may mali siguro, nagmamadali sila, na-excite sila masyado, so medyo may mga mali silang nagawa, nasulat. So, ulit lang, parang ganun, no? Hindi sinasabing negative yun sa XRP. Pero sabi ko nga mga idol, etong SEC, yung kaso, ngayon parang na-realize ko na parang wala tong kaso na to, parang panggulo lang to. Parang ano lang to, na kumbaga dito siguro ginagamit nila pang shakeout ng mga weak hands, no, ng mga retail na maliliit. Pero ako parang wala na akong ano rito, wala na akong hindi na ako matataranta pag kunyari may mga news pa sa mga SIC, sa ganyan, wala na to, tapos na to for me. No, sa akin wala na yan. Pinapatagal na lang nila yan, parang sinusulit nila yung pinlano nila dati. Talagang full kumbaga gamitin natin yung nito. lahat ng kayang gawin ng news na to kailangan magawa bago man lang tumatapos, parang ganoon. So sa akin tapos na to for me, no? Kaya hindi na ako na diyan. Ito naman sa takbo ng XRP ngayon. Kasi ngayon, kung titingnan nyo, parang pababa siya, no? Pababa. So tingnan natin to. After raging sideways for 160 days, let's see if XRP can get a weekly candle close outside of the falling wedge this week. RSI also crossing. XRP is screaming bullish, no? $8 to $13. So ito kasi weekly to mga idol, no? So tingnan natin kung ano yung itsura niya sa weekly. Kasi lagi tayo naka 1 hour and 1 day lang mga lods. Uy, muntikan na, bebe. Dito ka lang, babes. Yan. Yeah, kailangan 100 eh. Oh, yan. Okay na, 102. Yan, 101. So, ayan So, ito yung weekly. Check natin yung weekly niya. 1 week. Ayan. Ito ba yung 1 week? So ito yung falling wedge niya sa 1 week time frame. Pag ito lumabas, no? Mabasag niya to kasi linggo ngayon. Ay, bukas pala. Bukas i-check natin. No, kapag ito, kung saan siya magko-close. Parang ayun yung sinabi niya, di ba? Bullish 'yun, mga idol. Kapag hindi, nako, baka pwede nga siyang bumaba, no? Pwede siyang bumaba, mga idol. If ever. So, sana mabasag niya to bukas ng madaling araw. Alas 12 ng tanghali ng Lunes. Tama ba? O yan, alas 12 ng tanghali ng Lunes. Kasi yun yung 12 hours tayong advance Ano sa tingin nyo, mga idol? Totoo kaya yung sinasabi nito? Tapos, sabi naman dito ni Xforce Global, Ripple o XRP still shows exceptional strength compared to the rest of the market. In this detailed 10 minutes video, I break down my belief. So, ito yung niya. Ano lang natin, pakinggan lang natin kahit mga 30 seconds lang, mga Lodi. Is XRP finally
ready to break out of this range. By the end of this video, you'll know why, from my personal perspective, that this range we're currently in may be the last pit stop before a massive breakout as a wave 3 that could trigger something much bigger that we're not able to see right now. And we'll figure that out by using the LA wave theory, which I specialize in. Now, it seems like we've seen the same setup over and over and over, but let me tell you, the insane breakouts for XRP doesn't happen when everyone is just watching the price. So, ayun, mga Lodi, no? So, ano expect niya na etong guhit niya na yan, no? Ayan din yung sa kanya, mabe-break din, mga Lodi, no? So, ito naman, sabi dito ni Pompous, Ripple just flipped the script on global finance. Most people are still stuck asking if XRP will go to $3. Meanwhile, Ripple is, mga Lodi, yung iba nagtatanong pa, matutuloy ba ng $3? Magiging $3 ba si XRP? Baka hindi na. Magiging $5 ba si XRP? Mukhang malabo yan, sir. Magiging $10 ba si XRP? Naku, mas malabo ata. Lalo na $100. Ganun yung mga pinag-uusapan ng iba. No? Habang mga nag-uusap yung mga doubters, meanwhile, Ripple is a US government contractor na. License in the Middle East na. Powering billions of a real cross-border volume. Certified for Sharia-compliant Islamic finance. You're not holding a coin, you're holding the rails of a new financial order. Ayun yung mga pinagsabi nila dito kanina. Oh. Di ba? Nila Eric Trump, nila Bo Hines. Tama, may basa ko yan. Nila Bo Hines. Di ba? So, ayun eh. Kumbaga, saktuhan yung mga nangyayari. Pero syempre, hindi hinahype. No? Ayaw ng mga big whales na maisip nyo o malaman nyo na ganun yung nangyayari sa XRP. Di ba? So, para hindi mawalan kayo ng interest. No? Sige. Tas pa. Baliktad eh. Ayos mo dapat. Oh. Wait lang guys ha. Commercial. Oh, ayan. Oh. 'Di ba? Mga doubters, ganyan yung mga iniisip pero hindi nila alam XRP is nagbi-build na background at hindi lang ngayon yan. Halos 4-5 years na nilang ginagawa nagbi-build. Ayun yung nakapagtaka dun eh. Habang ang nasa mainstream o yung nasa ibabaw, yung kaso ng SEC, no, na ano yan, wala na yung XRP. Pero kahit na ganun, meron sa mainstream, ang nakikita yung kaso ng SEC, sa likod naman nun, yung Ripple is nagbi-build. Mga Lodi, ang daming kinuhang partner, ang daming mga bangko nga naging partner nila. Bakit ganun? Ba't ganun yung nangyayari? And then, nung nag-apply ng ETF, ayun yung napagtatalaga mga Lods. No? Almost 20 big institution yung nag-apply. So bakit? Ba't sila nag-apply? Kung wala naman palang kwenta, may kaso naman pala, ba't sila nag-apply ng ETF? Yung mga big institution. Siyempre, meron silang alam na hindi natin alam, mga Lodi. No? Ito nga yun, yung sa case, no? Ito yung gusto kong sabihin. No? How do you feel about this case being dragged out? You think it will have any impact? So nag-aalala pa rin yung mga retail o yung mga tao sa kaso. Sabi dito ni Smoke, it's not being dragged out. Only retail believes that. Mga idol, no? Oh, yan, no? Yes, very true. XRP is soaring high and high. Oh, yan, mga Lodi, no? Ayun yung mga comment ng mga talagang mga solid XRP, ano to, mga Lodi, sila yung mga mas nauna pa sa akin itong mga to eh. Di ba? Sila yung mga nakakaalam, sila yung mga researcher na nag-news ng mga malulupit na balita sa XRP. Si Smoke kasi pag nag-news to, mga Lodi, talagang solid, no? Kumbaga may fact, no? Ayun yung sa kanya, no? Basahin ko lang ito ngayon, nakita to. Smoke is smashing it out of the park today. Go take a look for yourself. All the XRP haters best not look. Stacks of evidence-based video and page of information. Ripple or XRP starting the evolution on revolution. And you might want to hop on board. Meron kasing nilabas ito yung parang ang haba kasi nito eh. Kaya, kumbaga, para sa akin, hindi ko na siya kailangan basahin dahil naniniwala naman ako sa kanya.
Merong nilabas si Smoke, mga Lodi, na research, no? Lagi kasi, ang galing kasi niya mag-research eh. Na nag-trending. Sana yan? Hanapin ko lang Nawala. Wait lang. Kanina nakita ko lang yun eh. Nandito ba kay Smoke? Ulit Oh, ayan. Wait lang Tinanggal niya ba? Ano ba naman yun? Ba't niya tinanggal? Ang dami niya kasing post na na magagalit yung mga Bitcoin Maxi. pag nabasa, mga idol, no? Bago lang yun Isang araw niya lang ata nang wala ako Meron siyang nilabas na video na how XRP will be the next Bitcoin. Parang ganun yun. Ito na, malapit na. Nakita ko na yung mukha ni ate. Ito ba yan? Ito. Why XRP could be the next Bitcoin, researchers highlights evidence from 8 documents. No? So, ayan. Parang sinabi nila na XRP is parang Bitcoin din, but it's on steroid. Parang mas malupit daw. Ito yung niya. May 16 niya pala to nilabas, no? In-out, no? Ayan, yung why XRP could be the next Bitcoin. So, meron pa siyang part 2. Ito, no? Why XRP could be the next Bitcoin, part 2. So, ang haba kasi nito, mga loads, no? And kakikita ko lang sa kanya. So, bago ako mag-upload ngayon, sorry. Sorry, nahuli na si Jeblo sa mga sa mga balita, mga lodi. Kaya lang kasi syempre itong ni-research niya na to, parang sa akin solid na to Hindi ko na kailangan basahin dahil sabi ko nga sa inyo, ako mismo nag-research na ako tungkol sa Ripple at sa XRP. So ito pa lang, sasang-ayon lang ako dito habang binabasa ko to. Ayun sa tingin ko. No? So ayan yan. Kung gusto niyo basahin, hanapin niyo lang si Smoke. No? Ayan. Siguro tatry ko rin basahin sa mga baka pag may nagustuhan tayo, update natin agad. No? So ito na. A new theory, Churi. A new theory in the cryptocurrency world suggests that BRICS nation, alam niyo naman yung BRICS, di ba? Brazil, Russia, India, China, South Africa. BRICS nation may be quietly working towards a gold-backed global financial system powered by XRP. BRICS, mga idol. Alam niyo ba yung pa lang India tsaka China, yung IC. halos na to, kalahati ng populasyon ng mundo to yung sa kanila. Pinakamatataas na populasyon sa mundo, no? Nasa China at nasa India, mga idol. So kapag etong mga to, paano pa yung Russia at saka Brazil, tsaka yung South Africa. Yung BRICS na yan, mga idol, ito lang yung pangalan ng kasi sila yung nag-found, parang sila yung founder Yung 5 bansa na yan. Pero marami nang nakasali dyan, hindi lang sila. Mga idol, ilang country na yung mga nakasali dyan, mga lodi. Hindi ko alam, basta alam ko madami na sila. No? Sabi dito ni Utility 4.2, it's not a theory. Sabi niya, the evidence is a blatant. Sabi niya, no? The USD soon to burn. Kung ano man yung gusto niya sabihin dyan. BRICS carving the path for a new system. So, kung natatandaan nyo mga idol sa mga news, nagkakaroon na ng palitan, no? Ng kalakalan, na diniditch na nila yung dollar, hindi na nila ginagamit yung dollar. At kung napanood nyo yung mga nakaraang news natin, alam ko yung India, gumamit sila o nag-transact sila ng oil, gamit na yung XRP. Basta binanita ko na yun So, etong news na to, mukhang parang na-realize ko na talagang gagawin na nila na i-ditch yung dollar, gagamit sila ng ibang system. Sabi dito, a gold-backed global financial system powered by XRP. Nako, ayoko nang pag mga ganito, parang masyado ako natutuwa
parang hindi nakapani-paniwala, no, sa sobrang ganda ng news na lahat na ng mga kumbaga global, makikita mo na si XRP soon o yung Ripple technology na gagamitin yung technology nila globally, no, hindi lang US, pati mga kalaban ng US na nagagamitin yung XRP bilang bridge, 'di ba? Grabe na yan, mga idol. Hedge funds and central banks don't want retail investor to realize that XRP and XLM network scale and potential because it would drive their price far beyond current projection. In short, period from FOMO o fear of missing out. Whales are accumulating cheap, no? O nga naman kasi nambaba na yung XRP ngayon. So hanggat kaya nila mag-accumulate, syempre. My main point is that XRP Ledger and XLM under the radar growth is a retail investor edge. If you get in early before 2025's market shift, amplify their value. It's coming, mga lodi, no? So, sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraan, mga video natin, mga idol, unang cycle, mga lodi, natin. Unang cycle ng ating ba't ang 2014 na? Nasaan yung cycle dito? KL ano ata yan? KL Crypto. Ayan. Kay Mustache. Unang cycle, mga lodi, Bitcoin, no? Second cycle, Ethereum. Third cycle, meme coin and mga NFTs, di ba? Parang gano'n. Ngayong fourth cycle, mga idol, sa tingin ko XRP, mga lodi, no? Kaya yung magli-lead lang, yung sa akin, yung magli-lead ng pump, mga idol, no? Kumbaga, siya yung parang pinakamataas na makakamit. Parang ganun lang yung nasa isip ko, mga idol. No, so kaya nga marami akong gustong coin. Kaya lang dahil nga sa paniniwala ako na yon, parang mas gusto ko munang although mali, no, na mag all in sa isang coin, parang dahil nga doon, mga lodis, nag-all in tayo sa XRP. Pero pipigilin ko pa rin yung sarili ko. Nag-iipon lang naman ako ng coins, mga lodi, no. Sa asset ko kasi nasa 81. Gusto ko sana maging 120 yan Nung nakaraan 100 lang, no? Ngayon 120 na. Kasi bibili ako ng 6 na coins, no, mga lodi, no. Sa kanya na lang malalaman siguro. Kasi yung etong asset natin 97 kasama dito yung trade ko Ayoko na sanang galawin yun kung sakaling hindi siya magalaw, di goods na yun. 'Di ba? Pero kung sa spot lang yung mismong nasa aking XRP tsaka yung mga iniipon kong panalo ko sa trade, no, umabot na siya ng $516. Iniipon ko lang to. Kasi ganun din, hindi ko na siya nilagay sa XRP kasi ibibili ko ang bala, kaya nga isip ko, bibili rin naman ako ng ibang coins, ipunin ko na lang muna sa USDT. So, pag ito nag 120, bibili ako ng 6 na coins ng tig to 20k. Tig to 20k, mga lodi, no. Ganun. So, ayun yung sa akin, no. Ayun yung plano ko. Although ngayon, nasa XRP tayo all in. XRP lang hawak ko tsaka USDT. No? Stable coin. So, pipili tayo ng mga 6 na coins, mga lodi. Sana manalo tayo ng trade. No? Hindi kasi ako napag-trade ng 2 araw Kasi alam nyo na, no? Dumayb ako ng mga 63 na beses Sakit nga ng katawan ko ngayon, mga lodi. Tapos nag-drive pa ako 7 hours. Grabe Pagod tayo. So medyo nagpapahinga lang. Gumabawi pa tayo ng lakas, mga lodi. Kaya pagpasensyahan nyo na, medyo tayo ngayon, no? Sana yung nakita ko na tungkol dun sa Benanita kanina na sinabi ko. Mamaya hanapin ko yun. So puntahan ko muna yung mga nag-comment sa inyo kanina, sa video natin kanina, which is this one. Salamat sa mga nagko-comment at nagla-like ng video natin.
mga idol, no? At ito lang ang ganti kaya kong gawin sa inyo. Batiin kayo at basahin ang inyong mga comment, mga idol, no? Pero syempre, pupusuan natin yan, mga Lodi. Dahil love ko kayo. So, ayan, basahin naman na natin lahat. Mga idol, no? So, syempre, shoutout kay Ziggy. Lalabas na ang Camel Bossing. 1 hour ago. Lalabas na ba ulit? Hintayin natin bukas. No, confirm November tayo lahat papalo. Ipon-ipon muna sa May Gusto, no? Ayan ha. Si Salad Chan. Madalas kami sa Bulinaw, Lods. Oy, so, kung ano, saan kayo? May maganda ba? Hindi namin pwede puntahan lahat eh. Limited lang yung time namin eh. Kaya dalawang ano lang yung napuntahan namin. Sa 100 Islands lang kami, tsaka dun sa Patar Beach eh. So, ayun. Pero solid, ang ganda. No, nakapag-unwind mga Lodi, no? Nalayo ako sa mga ano sa internet. Walang signal dun eh. Pero may wifi yung ano, yung resort. Kaya lang hindi ako pwede kumunik eh, mga Lodi. Alam niyo naman, nag-iingat tayo eh. 'Di ba? Syempre may wallet ako sa cellphone. Nandun yung may BitGet ako dun eh. Kaya ang ginagawa ko pagka ganun, hindi kami basta-basta nagko-connect ni boss ng mga ito ano lang din to at timbre na lang din sa inyo mga idol no. Wag na wag kayo basta-basta magko-connect sa mga wifi lalo na sa public wifi lalo na kunyari sa cafe, sa airport, ayan, wag kayo magko-connect mga idol kasi may chance na ma-hack kayo. No, kaya ganun yung nangyari nung nakaraan, kaya hindi ako nakapaghanap ng news kasi walang signal doon. Ano lang, kailangan mong kumunik sa wifi. So, iyokong kumunik sa wifi kasi naka-open yung wallet ko sa cellphone ko eh. So, hindi hindi ako nakapanood ng mga news. Kaya ayun yung nangyari, mga Lodi, no? Ano lang, pinapaliwanag ko lang yung side ko. Yung side ko, mga idol, no? Ayan. Si Erwin, no? Erwin Apatan, ayan. Shoutout kay Jeb, pag dumaan ka sa NLEX, kaway mo na lang ako. Tatandong ka ba? Ikaw ba yung billboard doon? Sa NLEX? O yan, sige, shoutout sa Erwin. Joseph Berdin, ayan, shoutout dyan. Si Leonardo Lorilla. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Lisa Yonson, ayan, no? Andiyan sa link ang aking FB, idol. Follow nyo ako sa Facebook ko. Follow lang mga Lodi Pares lang naman yun eh. Kasi kapag nag-add friends, nagiging limited yung mga friends ko eh. Mga Lods, so follow na lang mga Lodi, no? Okay na yun. Hello, I'm new lang po. Pwede po ba paturo paano mag-hold ng coin? Bibili ka lang, tapos i-hold mo. Huwag mo lang galawin. Baka po kasi mali ako using BitGet po. Bibili ka lang sa spot, mga Lodi, no? Parang sa ganyan, no? Bibili ka lang, hahanap ka lang ng coins mo. Halimbawa, ayan, XRP. XRP. O, yan. Tapos, dito, no? Magti-trade ka lang. Bibili ka lang dito. Kailangan may laman syempre ang iyong asset, no? Ang asset mo is dapat nasa spot din, mga idol. Meron akong tutorial nun ng video ng BitGet to Gcash, Gcash to BitGet. Hanapin mo na lang sa video ko. Search mo Jeblo. Tapos, BitGet tutorial. Makikita mo na yun, idol. Dami ko raw sat-sat, si Job Sobongin. Baba mo na yan, boss, bago lumipad. Pwede nga yun idol. Kaya nga naglagay na ako ng lock profit. Dami mo sat-sat, maglaba ka na lang. Sabi sa akin, no, hindi, wala bukas pa ako maglalaba, linggo. Bukas pa tayo maglalaba. Paano mo nalaman yan? Kevin, ayan. Ayun, sana all. Nagbabakasyon din ako sa Coron. Bakasyon para maging masaya ang life. Ayan, no? Dapat medyo lang tayo, mag-chill-chill din tayo. Wag puro stress. Invested 21.5 kph for XRP. XRPH? Saan mo binili? XRP din ba yan? Ano ba yan? Parang may wala nang nag-XRPH baka sa anong wallet gamit mo, idol? Boss Jeb, diversify na ako XRP at Ondo. Goods kaya Ondo? Goods naman ng Ondo, idol, no? Alam ko partner din ng XRP, ng Ripple yun XRP.
Lahat naman yan magpapump mga Lodi. Meron lang talaga magpapump ng mas malaki. Ganun lang yun, no? Kamusta, Boss J? Shoutout from Saudi Arabia. Nakikinig habang naglilinis sa work. Ayan, shoutout sa'yo, KNG Putago. Ingat ka dyan, idol, no? Galing dyan sila Trump, ah. Dyan ba yun? Dapat, binati natin, no? Kala ko 3 USDT na yung patungo nito, mga analyst sa mga YouTube content creator, mga sinungaling, sabi ni KPHB. Alam mo, idol, paano, para maintindihan mo yung kung saan kang mundo nakalagay, pag-aralan mo rin. No, huwag kang umasa sa mga content creator. Hindi porket sinabi nila, mangyayari yun. Katulad ko, hindi porket sinabi ko na gano'n yung analysis ko, mangyayari yung sinabi ko. Hindi yun, mga Lodi. Tayo ay nasa game of probability lamang, no? May probability na mangyari yun, may probability na hindi mangyari. Ganun lang yan. Maintindihan mo yan kapag inaral mong ikaw mismo. Si RLUSDT boss, siya ata yung iTrack, tapos si XRP parang NLEX. Para mapabilis ka sa tama, para makabilis ka, sana tama ako. Ganyan pagkakaintindi ko. Pwede din yun, idol, no? Ganun. Ganun ba yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko yung sinabi ko. Boss Jeb, di ba mahirap gamitin ng cold wallet? May video ka ba nun, boss? Marami naman video nun, idol, sa YouTube paggamit ng cold wallet. Ako meron tayong cold wallet, no? Hindi naman ako nahirapan, sakto lang naman. Para babasa-basahin mo lang din naman, mga Lodi. Hindi naman gagawa yung cold wallet na mahirapan yung customer. Gagawin natin to para mahirapan yung customer. Ganun ba? Siyempre hindi. May mga instruction naman doon, mga Lods. Pipindot-pindot ka lang doon. Basa, pindot. Ganun. Pasama po sa update Solana and Picoins po. No, Picoins kasi medyo sinasama natin. Yung Solana kasi hindi ko siya masyadong nasasama. Pero goods yan, mga Lodi, yung Solana, no? Meron ako niyan dati. Kaya lang, narinig mo na siguro yung kwento ko dun sa Solana ko dati. Hindi na aabot dyan, boss. Tumalbog na sa 3.33, pataas na ulit. Nako, ando na ulit. Nasa ano tayo? 3.34. Nasa 3.34 eh. Oo, yun oh. XRP and HBAR na lang hold ko na coin. So, ayan, goods din yan, HBAR. Isa yan sa mga bibiling ko kapag nakapag-ipon tayo. Sasabihin ko sa inyo yung mga bibiling ko, pero hindi ko, wag nyo, pag-aralan nyo, wag kayong umasa sa akin mga taragis kayo, baka bibili kayo, tapos kapag di umangat, sisisihin nyo ako Ang mga bibiling ko kasi, XLM, HBAR, XDC, ayun, mga solid coins yun. Tapos, susugal ako eto sugal na kasi itong dalawa Dogecoin, tsaka sa Shiba Inu. Yan. Ang dami pa nga, ang dami ko pa nga gusto. Gusto ko nga din yung Kaspa, tsaka Suwi, tsaka yung Cardano. Kaya lang, wala pa tayong pera. Iipon na lang tayo, mga idol, no? Ronin Padilla, shoutout sa'yo, mga idol, si Agility, PH. Si Parson pala. Basta ako, hold lang XRP, yan, tama yan. Nakapollow kasi. Nakapollow na po ako sa FB nyo, idol. Shoutout sa iyo, Phil Habis, Salamat sa pag-follow. Lipat nyo na kasi pera nyo sa Suwi. Ayan, Suwi, maganda rin yan. Para konti lang stress nyo. Panghabang buhay, stress nyo sa XRP, hindi pa rin tataas ng $4. Uy, mukhang magandang yan. Ay, hindi. Mukhang magandang yan ito, I-screenshot to, may screenshot ko yan. Mga Lodi, no? Makabwisit lang. Bakit kasi puro nasa XRP ang mata ng SEC na sutoy? Ang daming crypto token, lagi na lang nasa XRP ang mata ng mga ewan. Kaya hindi makapalipad sa XRP. Ayun nga ang nakakapagtaka doon. Bakit? Dapat mayroong explanation ba't nasa kanila lang, di ba? Kasi iba nga si XRP kumpara sa ibang mga coins, mga Lodi. Siya yung babago ng mundo Kaya hanggat kaya nilang pigilan yan, pipigilan nila. Pero once yan makawala na, nako. Si Biyahe kay Cristo, ay grabe. Shoutout sa'yo. MM Ramos, hindi pa nakakabili si Judge Torres. Oo nga, no? Pwedeng ganun, no? Hindi pa ako nakakabili, delay muna natin.
Ayan. Si Alundra, nauna na Pi Lods. Yun nga lang, pababa. Still bullish. Grabe nga si Pi, no? Pumupunta na naman siya dun sa part na good to buy siya. Mga idol, no? Ayan, no? Naka 1 week pala ako. Ayan. So, pumupunta na naman siya dito sa guhit na to na good to buy siya. Mga lodi. Malapit na. Konti na lang. Good AM Lods, Boss Jeb. Early bird ako ngayon. Naniniwala ako sa iyo na hindi na bababa sa guhit mo ang XRP. Lilipad na yan. Sana. Sana nga, idol. Nakamil ako sa whip hut. Kala ko tuloy taas. Ingat-ingat kayo sa trade, ha. San sa Bulinaw, idol? Taga Bulinaw ako. Shoutout from Canada. Taga Bulinaw ako. Biglang naging Canada. Ang ulit mo, ha. Si Playlist de. Siguro nasa Canada si idol ngayon. Doon nga kami nagpunta sa may, una sa may 100 ha? Alaminos pala yung 100 Islands, no? Tapos, rekta na tayo ng Patar. Di ba Bulinaw na yun, Patar? Yun, Patar. Patar Beach. Sa may Seaview. Seaview Resort. Tama ba? Tama, Seaview Resort. Paul Atkins has acknowledged the settlement request which is to be resubmitted. So, ito sabi ni Jeremy Josh. Ito yung balita na binasa natin kanina, no? All necessary steps will be expedited and we are expect a swift resolution. Ayan. Parang nabasa ko nga kanina yung news na yan. Nangyari sa akin, buy high, sell low. Ayun lang. Idol, no? Huwag niyong gagawin. Kasi normal lang sa tao yan, eh. Pag nakikita nilang bumababa, nagkakaroon sila ng fear, uncertainty, and doubt. Kaya yung FUD. Kaya imbis na dun sila bibili, pero dahil may fear, hindi nila nagagawa. Ngayon, pag lumipad na, dun sila nagkakaroon dun nila nakikita na, uy, tumaas dun sila nagkakaroon ng interest bumili, which is mali yun. Dapat, once na lumilipad na, o nagiging kulay green na, o nasa taas na, dun dapat nagbebenta. Hindi dun bumibili. So, ang nangyayari, sila yung nagiging pera ng mga nagbebenta. Sila yung nagiging liquidity. Okay, lock profit pala yan. Kaya akala ko stop loss, pwede magandang diskarte. Sabi ni Joseph, Fidel is... Di ko na alam mas basa yung sunod. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Joseph, wala na Kuya Jeblo, mahihit talaga yung stop loss mo. Pag bumaba pa si XRP ng 50%, dahil ang galaw pa lang ni Bitcoin ngayon ay consolidation, wala pa siyang retracement ng down niya. Okay lang sana kung next galaw ni Bitcoin ay tumaas pa. At mahit ni Bitcoin ang all-time high niya na $109. Malamang ay $109,000 pala yan. Hindi na aabutin ni XRP ang 50% niya pagbagsak. Kuya Jeblo, wag mo nang hintayin na maging lesson learned pa iyan. Last chance mo na ito. Malaki na ang itinaas ni Bitcoin ngayon. Kung titignan mo sa 1 month time frame, possible na mag-retrace na si Bitcoin ngayon. So, yun yung basa mo, idol, eh. Magkaiba tayo ng basa. So, pwedeng mangyari yun sa'yo, pwede rin hindi mangyari. Pwedeng yung pares nating magbasa is pares hindi mangyari. So, tignan natin. Pag ikaw nagtagumpay, congratulations. Pag natama yung iyong sinabi ngayon, no? Which is, tatamaan ng aking, hindi naman siya stop loss, lock profit kasi ito, idol, eh. Ang aking lock profit, no? So, sige. Titignan natin yan. So ito ako sa $2 na lang yan kasi kung ang stop loss ko, ang liquidation ko kasi talaga nasa 1.5 eh. 1.59. Tama ba? Alam ko ganun. 1.6 na ngayon, no? Ayan. Nasa 1.6 kasi nabawasan na yung margin ko. So 1.6 ang aking liquidation. No? Estimated liquidated price, max close. So 1.6, 'di ba? Kita niyo naman.
Oh, so pag yan, pero ang ginawa ko na sa $2, no? Oh, mas mataas na yan, may mas mataas na yung chance mo na manalo kesa nandito yung aking liquidation, di ba, sa 1.6. So ayan, malapit na. Oh. Pag tinamaan to, panalo ka sa akin, panalo ka mga lodi. Yan, si Clavis. Yan, shoutout sa'yo. Akala ko Tesla si Rocket nung sinabi mo na naka-autopilot ka na nung kalagitnaan ng biyahe. Hindi eh. Abansa lang yun, idol. So mag-place ka ba ulit ng trade kung sakaling tamaan yung lock prop? Yes po, mag-place ulit tayo niyan. Lumabas na naman ang camel. Oo nga eh. Ayos, idol, nakapunta ka na sa hometown ko. Talaga, idol. Tagasang ka ba doon? That pala. Hindi talaga. Isa pa yung tricks. No? Isa pang ano, no? Huwag kayo magpo-post na kunyari paalis pa lang kayo. Tapos ipopost nyo kung saan kayo pupunta. Huwag nyo gagawin nyo kasi pag may mga masamang loob sa Facebook, baka alam nila na wala ng tao sa bahay nyo. Ganun. Diba? So, mas maganda, mag-post ka ng gano'n. Kapag tapos na, nakauwi ka na. Si Loreto, sa Treasure of Bulinaw, ba kayo pumunta, boss? Doon ako dati nagtatrabaho. Hindi. Doon lang kami sa Seaview, tsaka sa 100 Islands, sa Alaminos. Gusto ni Judge Analisa Torres na legal na separation ng kaso ng XRP versus SEC, kaya mas maganda ang nangyari. Na-drop ang price na pwede na ulit tayo mag-DCA. Tama nga si Skylab doon. Ang lupit mo, idol, apir. Ayan. Inapiran ko yung pisngi ko. Para sa'yo. Lol, tinatakot lang yung mga weak hands ng weak hands XRP. So, tama yan. Tinatakot lang sila. At meron na namang nakapasok na bot. Buray natin. Boss Jeb, ano balita sa ProShare Futures XRP ETF April 30? Yung launch niya pero na-move ng May 14 pero walang balita. Ganun ba? Nakalimutan ko yan Hanapin natin yan, boss. Bukas ng umaga. O bukas. Buy low, sell high, then repeat. Tama. How high? Si Alundra. Just don't be greedy. 20% profit enough for me. Medyo mabait. Si idol disiplinado. Ang XRP natin, Lodi, ano na bang nangyari? Andiyan pa rin. Si Romel. Andiyan pa rin, idol. Kamukha niya si Sir Eugene Dumi. Kamukha niya si Eugene. Akala ko yung kamukha niya. Sino ba yun? Attorney Castro. Hindi pala. Eugene Domingo. No? Sa pagkakaintindi ko, Idol Jeb, same pa din naman yung decision in favor of sa Ripple. Ang naging issue lang naman nila is 125 million yung decision ni Judge Torres as penalty ng Ripple. Bypass nila yung decision na yun ni Judge Torres. Yung nag-usap yung Ripple at SEC na magkasundo sila sa 50 million settlement. Sila na lang nag-decide without including court decision. Either bayaran ng Ripple yung 125 penalty para matapos na or mag-refile sila para sa new settlement na 50 million para dumaan sa correct procedure. Ayan, tama yan si Jore Cruz. Ayan. Tama ka dyan, idol. Ang galing mo. Ikaw ang malupit na nag-explain. Hindi ako. Ang galing mo dyan. Sabi ni Jeblo sa Camel, kalas. Anong kalas? Sana all. Bulinaw, shoutout. Ayan, si Pilabis. Laki ng loss ko. Binawi ulit lahat. Ba't naman? Greedy ka kasi. Yun lang, no? Dapat meron pa ring profit pag panalo na. Si J. Paulo. Ayan, J. Paulo, shoutout sa'yo, idol. Kumusta ka dyan? Magandang araw sa'yo. Innocente J.R. Salinel. Ganun pa rin. Retest lang yan, boss. Tapos lipad na yan. Sana nga, idol, no? Si Mr. Lims Jr. Ninoy Taduran, shoutout. Si Nuralam Vlogs. Ayan. Nuralam Vlogs, shoutout sa'yo from Saudi Arabia. Si Chop Suyer pala. Chop Suyer. Ano ba naman yan? Bobo naman magbasa. Pagkadikit kasi.
Si Chops User, oh. Hindi, Chops User. Puro Chops yung gamit ni Idol sa Axie. Boss Jeblo, ano man sabi mo sa Agri Baron Farm? Legit ba? Hindi ko alam to eh. Mga bagong games ba to ng NFT games, mga idol? Play to earn ba to? Ay, gagi. Play to earn? Is it play to earn? Oy, parang Farm Bill. Ang dami nang gumawa nito dati ah. No? Hindi ako sure, idol. Hindi ko alam to eh. Pero, kung wala ka namang masyadong nilabas na pera at kumikita ka, goods na goods yan. Diba? Kasi nakalagay dito, play to earn, no? Tas free to play. O, diba? Kung di ka naglalabas ng pera, tas kumikita ka, goods na goods yan, mga lodi. Ba't ka mag-aalala kung may scam ka, wala ka naman nilabas na pera. Diba? Nawala ka kasi, ayan tuloy, bumaba yung XRP. Oo nga eh. Si Elmer Protasio, shoutout. Si Jap Quinto, shoutout sa'yo. Si Roland Serbo. Serbo, shoutout. Si Ian Drop Up, shoutout din. At kay Eket Gaming. Nauna, siya yung champion. Ikaw ang champion, Eket Gaming, ha. Congratulations, dahil dyan, ikaw ang first. So, ayun. Bukas, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, ha, mga lodi. Bukas, mag-update ulit tayo ng ating mga balita. So, ayun lang. Magandang gabi sa inyo mga idol. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me or watch my videos, it's link in the description. Also, do you know you can animate? Go onto the Play Store and get DC2. That's okay. Yeah, promote ka pa ng laro, ha. bro, it's just a game. You can animate, okay? I mean, not can't, can. Sabay ka na. Bye.